A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to each and everyone. My name is Kasmer Yukamto. So I am the first reporter in group 4, which is my assigned topic that I will be discussed is about customary law. So what is the meaning of customary law? The meaning of customary law is a body of unwritten norms called customs, rules of conduct that have arisen spontaneously and have been sanctioned by the state. A legal system incorporates only those customs that function as legal norms, that is, those that reflect the interests and will of the economically and politically dominant class, and that the state adapts to specific political and economic conditions. Among historical law codes in which customs occupied an important place were the Code of Hammurabi, the 12 Commandments, the Salic Law, and the Roskaya Pravda. In such Western European countries as France, customary law was important throughout the feudal period down to the formation of centralized absolute monarchies. So, ang ibig sabihin nito, ang kaugalian na batas ay isang pangkat ng mga hindi nakasulat na pamantayan na tinatawag na kaugalian, mga patakaran sa pag-uugali o pagsasagawa na kusang lumabas na at hindi pinahintulutan ng Estado. Ang isang legal na sistema ay isinasama lamang sa mga kaugalian na gumaganap bilang legal na pamantayan iyon. Ang mga sumasalamin sa mga interes at kalooban ng nangingibabaw sa ekonomiya at pampolitika na uri at ang Estado ay umaangkop sa mga tiyak na kondisyong pampolitika at pang-ekonomiya. Kabilang sa mga makasaysayang code ng batas kung saan nasakop ng kaugalian ang isang mahalagang lugar ay ang Code of Hammurabi, ang 12 utos, ang Salic Law at ang Roskaya Pravda. Sa mga nasabi o nabanggit na bansa sa kanlurang Europa tulad ng France, ang kaugalian na batas ay mahalaga sa buong feudal hanggang sa pagbuo ng sentralisadong ganap na mga monarkiya. So additional dito is generally customary laws are not written but are transmitted through oral tradition and practice. Since time immemorial, indigenous peoples have regulated their societies by internal social, political, and cultural religious structures and processes. These informal and flexible rules and functions or customs and traditions were passed on from one generation to the next, eventually evolving into customary laws that are enforced by the community. So, ang ibig sabihin nito, sa pangkalahatan, ang mga kaugalian na batas ay hindi nakasulat, ngunit ipinapasa sa pamamagitan ng oral, which is ito na yung pasalita na tradisyon at kasanayan. Kasama dito ang mga kasanayan. Mula pa noong unang panahon, ang mga katutubong tao ay kumokontrol sa kanilang mga lipunan sa pamamagitan ng panloob na panlipunang pampolitika at pangkulturang relihiyosong mga istruktura at proseso. Ang informal at nababaluktot na mga patakaran at pag-andar o kaugalian at tradisyon ay naipasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod.
sa kalaunan ay umuusbong sa mga kaugalian na batas na ipinatutupad ng pamayanan. So next, the development of bourgeois social relations and the expansion of production and commodity exchange required firm guarantees of the stability of these relations, a system of legal norms established by the state. In contemporary capitalist countries, customary law is not of great importance, with the exception of court practice, where the norms of customary law are used to decide cases in accordance with established customs. Customary law plays a somewhat more important part in internal relations, for example, in trade. So, ang ibig sabihin nito, ang pagpapaunlad ng mga bourgeois na relasyon sa lipunan at ang pagpapalawak ng produksyon at palitan ng kalakal ay nangangailangan ng matatag na mga garantiya ng katatagan ng mga ugnayan na ito. Isang sistema ng legal na pamantayan na itinatag ng Estado. Sa mga kasalukuyang kapitalistang bansa, ang kaugalian ng batas ay hindi gaanong pinapahalagahan. So, sa mga kapitalistang bansa, sa kasalukuyan, ang kaugalian ng batas ay hindi nila masyado binibigyan ng pagpapahalaga. Maliban sa kasanayan sa korte, kung saan ginagamit ang mga pamantayan ng kaugalian na batas upang magpasya ng mga kaso alinsunod sa itinatag na kaugalian. Ang kaugalian ng batas ay gumaganap ng medyo mahalaga or maaring gumanap ito ng medyo mahalagang bahagi sa mga ugnayan sa international, halimbawa sa kalakal. Soviet law recognizes law in instances where legal codes do not over a particular social relationship. For example, custom may supplement the basic conditions of a contract, and it is used in resolving disputes over the division of property in a kolkhoz household. The Merchant Shipping Code of the USSR, Articles 134, 135, 149, and 151, states that agreements concerning such matters as the time allowed for loading operations and the payment due for delay after a ship has been loaded, demurrage, are concluded in conformity with the customs prevailing in the given port. Ang ibig sabihin nito, kinikilala ng batas ng Soviet ang kaugalian na batas sa mga pagkakataon kung saan ang mga legal na code ay hindi sumasaklaw sa isang partikular na ugnayan sa lipunan. Halimbawa, ang pasadya or sinasadya ay maaaring dagdagan ang mga pangunahing kondisyon ng isang kontrata at ginagamit ito sa paglutas ng mga pagtatalo sa paghahati ng pag-aari sa isang sambahayan, kolkhoz. Ang Merchant Shipping Code ng USSR, Articles 134, 135, 149, at 151 ay nagsasaad na ang mga kasunduan hinggil sa mga bagay tulad ng oras na pinapayagan para sa pagpapatakbo ng pagload at ang pagbabayad dahil sa pagkaantala matapos maload ang isang barko. Demurrage ay natapos sa pagsunod sa kaugalian na nananaig sa ibinigay na daungan. So, dito sa Merchant Shipping Code ng USSR, articles ay nagsasaad or nagpapahiwatig na ang mga kasunduan hinggil sa mga bagay katulad na lang ng oras
katulad na lang ng oras ay pinapayagan para sa pagpapatakbo ng pagload at ang pagbabayad sa mga dahilan na katulad na lang ng pagkaantala matapos ma-load ang isang barko. So, additional pa dito is yung USSR means Union of Soviet Socialist Republics is established comprising a confederation of Russia, Belarusia, or Ukraine, and the Transcaucasian Federation, divided in 1936 into the Georgian, Azerbaijan, and Armenian republics, and USSR, also known as the Soviet Union. So that's all. That was an end of my report. So sana may naintindihan kayo sa aking report. That's all. Shukran and wassalam.